Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan na sa panguna po ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod ng Brother Lester Yabut, kasama po Ma'am Sheila and Brother Shem. At muli po kami nag-aanyaya sa inyo sa isang oras na tayo po ay maipag-pray ang bawat isa at makarinig din po ng salita ng Panginoon. Ayan, bago po tayo magsimula, batiin po muna natin po ang ating mga nakakasama na ngayong hapong ito. Kasama po natin si Apple Estocado. Maraming salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Sister Agnes Casyao, ngayon din kay Nanay Susan Jose, Nanay Amihan Yabut, kay Sister Nika and Sister Venus Belen. Kasama rin po natin Ma'am Baby William Miel, Nanay Faye Carpio, at si Deacon George Cardenas. Good afternoon po. Maging kay Sister Carmelita Belen. And then Nanay Faye Carpio, magandang hapon din po. Ayan, marami pong salamat at muli po namin kayong nakasama ngayong hapong ito sa Hardin ng Panalangin. At ang amin pong kahilingan, kung kayo po mapapadaan, mag-leave lamang po kayo ng emoji, no? At saka kung pwede pong mag-comment kayo para mabasa po natin sa pagtatapos po ng ating gawain ang lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. Tayo po ay magsimula na at tayo po ay manalangin. Let us pray. Maraming mapagpala. Salamat Panginoon sa hapong ito na muli niyo binibigay sa amin upang kami po ay sama-sama makapanalangin, sama-sama kami Panginoon na makapakinig ng inyong salita. Salamat Panginoon sa inyong mga anak na nagbibigay ng oras para sa inyong gawain Panginoon, para makapakinig po sa inyo at para po makapanalangin. Patuloy niyong gabayan ang bawat isa ngayong hapong ito. Ang aking kahilingan Panginoon ay patnubayan niyo ang bawat isa, patuloy niyong pagpalain at kami po ay inyong dinggin sa hapong ito. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan po. At tayo po muna ay magbabasa ng ating mga praises, thanksgiving, maging ating ilang kahilingan, mga prayer request at mga sick brethren po na ating ipapanalangin mamaya po.
Alright, for praises and thanksgiving, batiin po muna natin ang mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. At noong April 1, kahapon, ay nag-birthday po sina Deacon Manny Formelosa, Pastor Joe Prodentino, sina Kyle Pacheco, Sister Dory Gisguera, at sila lamang po. Ayan. Ayan, belated happy birthday po sa lahat ng nabanggit. And then ngayong araw na to ang si Princess Colleen Belen. Yan, happy birthday Colleen. And then April 4 naman po ay ang Sister Esther Orhino maging si Edna Gomez. Sila po ang magdiriwang ng kanilang birthday. April 5 ang Sister Camila Ann Grace Datur. April 6 Nanay Selina Doma. At sa April 7 naman po ay si Nico Pacheco. Advance happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Dadako po tayo sa ating mga praises. Personally po, I thank the Lord and I praise God for the success of the youth camp na ginanap po sa Malolos. Bagamat mainit po, no? At talaga naman mainit kahit ngayon. Kaya tayo po ay palagi mag-ingat at lagi po tayong uminom ng tubig. Pero I praise God kasi ito rin po ang first camp ni Shem. And I thank Him for His protection sa traveling mercies, maging sa blessings po na narinig po natin mula sa mga preachings and fellowship with other pastors and mga brethren po natin. Ayan, praise the Lord for that and looking forward po for the next camp opportunities. Nawa po ang ating young people po ay wag tumigil sa paggawa po ng paraan upang makasama po sa ating mga camp sapagkat ito po ay blessing at talaga naman po nakakapagpatibay ng ating spiritual na buhay. And then from Sister Carmelita Belen, pagpupuri, pasasalamat sa pagtitiwala ng Panginoon sa blessings at sa pag-provide po sa kanila ng motor. Ayan, amen. At hindi po nila hinayaan na makakuha ng palyadong papel. Patuloy na pag-iingat sa kanilang pagtitinda at kitang-kita po nila ang kabutihan ng Panginoon sa pag-preserve po sa kanilang mga mahal sa buhay at nagpapasalamat po sila at nakasama sa panalangin at sa paglilingkod ang kanyang mga loved ones. From Nanay Lynn Hapitana naman po, praises sa mga blessings ni Lord araw-araw at sa pag-iingat sa aming family. And from Sister Arcil Manigo, praises po dahil nag-normal na ang kanyang dugo at okay na po ang lahat ng resulta. Amen. Praise the Lord for that. At tayo po ay dadako na sa ating mga sick brethren and loved ones. Mamaya po ay patuloy natin ipapanalangin ang lahat po ng nandito sa ating listahan. Babanggit lang po tayo ng ilan. Salamat po natin sa panalangin from Sister Sherilyn Ido, si Rex Rosales. Meron po siyang kidney disease. Ang kanyang bayaw na si Romulo Padua ikasalukuyan pong comatose at panalangin din po na bigyan ng kalakasan ang kanyang ate na si Leticia Bayangat para makayanan po ang pag-araw-araw na pagbabantay sa kanya pong bayaw sa ospital. And then panalangin din po natin Pastor Nelda Tour sa kanyang high blood pressure at maging kami po ang inyong lingkod at si Ma'am Sheila meron kaming sore throat, cold and cough. Na ba po ay makuha ito sa gamutan. Ayan, kung may maririnig po kayong tumatahol bukod sa aso namin yung technical staff po namin tsaka ako. Ayan po. At patuloy po nating panalangin ang ating expectant mother, Sister Agnes Casiao and Sister Arabel Bautista Ocampo. Kasama rin po natin sa panalangin ng ilang mga kahilingan ng ating mga kapatiran at mga kaibigan from Rosalinda Belen, good health ng family at makakilala ang Panginoon ng ang mga mahal sa buhay sa Panginoon, ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Ang lisensya po ni Brother John Emmer at pawala po ang sakit na iniinda ni Mama Yoli, maging maayos si Kuya Wilwin at kagalingan sa mga may sakit. From Sister Sherilyn Idos, ang kanya pong prayer request, good health po ng buong family, araw-araw na paggabay sa pagpasok sa eskwelahan ng mga bata at pagpasok sa trabaho ni Tatay Junel. And from Sister Agnes Casiao, good health sa kanila po ni Romard, buong pamilya nila, sa kanyang baby, kalakasan po sa pagtatrabaho, maging kanilang pinansyal na pangangailangan, maging negative po ang resulta ng kanyang laboratory, at maging okay din po ang resulta ng kanyang ultrasound. Patuloy po niya pinapanalangin ang kanyang mga kapatid at mga pinsan na
muli pong manumbalik sa pananambahan at maging ang salvation po sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang kahilingan po ng Sister Carmelita Belen, salvation of family and friends, maayos na kalusugan, spiritual growth sa bawat isa, magkaroon na po ng sariling ilaw at tubig sa kanilang bahay at sa church. And then sabi po rito, hipuin ni Lord ang puso at isip ni na Kuya Wen sa loob at si Willie ko. And then sasakyan para madala si Kuya Wilwin sa Bataan, pagtuturo sa mga bata, pag-iingat sa pagtitinda at ang pagba-Bible school at lisensya po ng Tatay Wilson. From Sister Alexis Salazar, good health po sa family, salvation of loved ones and church building. And then pagalingin po siya ng Panginoon sa pananakit po ng ulo niya at sa financial needs po ng kanyang mama Ana. From Nanay Lynn Hapitana, good health po sa araw-araw, sa family, walang magkasakit sa pamilya, pag-iingat po sa mga bata at nagbubiyahe at pag-iingat din po sa kanyang mag-ama. At siya rin po ay kahilingan dito ay makaalis ang kanyang kapatid papunta sa ibang bansa at sabihanan po niya na may sakit atin pong ipanalangin. And then from Sister Arcil Manigo, pag-iingat sa araw-araw sa pagpasok po ng kanyang mga anak, pag-iingat din po sa kay Papa Eugene sa trabaho, and then maayos na kalusugan sa bawat isa sa kanyang kapatid na si Alfred. Ang sabi po rito, sana makahanap na po siya ng stable na matitirahan sa Bacolod at maging maayos po ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Isama rin po natin ang financial needs po ng kanilang family, ang pag-iingat po kay Mama Dory na nasa Leyte, maging okay po ang lahat. At sabi po rito, alam ko pong pagsubok lang po sa aming pamilya, sana po malagpasan po namin yan. Ipanalangin po natin, bigyan po sila ng kalakasan ng Panginoon sa kanilang pagsubok. Ano po? From Nanay Romena Galdones, ang kanyang prayer request para sa good health po sa kanyang family sa araw-araw, lalo na po sa kanilang mag-asawa at ni Tatay Joel. And then para po sa nanay niya na si Rosario Galdones, pati po sa kapatid na sa kanyang mga kapatid, ingatan po sila palagi at maging sa kanyang mga anak na sina Jo Marie, Reynan at Sikat, ingatan po sila sa palagi. Okay. And then bago po tayo magpatuloy, ay batiin na po natin mga nakakasama pa natin ngayong hapong ito. Sister Sherilyn Idos, good afternoon po. Kamusta po kayo dyan sa Santos, Baras? Ayan, sana po ay ingatan kayo ng Panginoon dyan. And then magandang hapon din po kay Brother Mars Saren, good afternoon. Ngayon kay Sister Lady Digan Valdez, magandang hapon po. Ayan. Sino? Brother Eugene Kabaya, good afternoon din po, Brother Eugene. Ayan. Alright, at sa pagpapatuloy po, ipanalangin po natin ating senior citizens and elders at mga widowers, maging ang ating mga kapastoran at mga lingkod ng Panginoon. Isa-isahin po natin Pastor Ramiro Adona, Pastor Daniel Agasang, Pastor Manny America, Pastor Quezon Andrada, Pastor Pitts Balarag, Pastor Russell Cabarubias, Preacher Gary Chua, ang Pastor Sonilito Cruz, Pastor Cornelio Datur, sama natin sa prayers, Bishop Freddy De Vega, Pastor Lino De La Paz, Pastor David De La Paz, Pastor Rocky Diaz, Pastor Mike Digan, Preacher Mendring Edilion, ang Preacher June Espieto. Sama rin po natin sa prayers, Pastor Verhil Goden, Pastor Jerry La Rosa, Pastor Ferdinand Laus, Pastor Ruel Lumangyaw, Preacher TJ Mabalot, Preacher Anselmo Marin, ang Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Preacher Manny Nicolas, Pastor Rolly Nolido, Preacher Jabez Orara, Preacher Renato Orhino, maging sina Pastor Efren Padua, Pastor John Palye Jr., Pastor Adan Panisales, Pastor Lito Paraiso, Pastor Neil Kekep, Pastor Gerald Rapista, Preacher Jonathan Shapno, Pastor Alfredo Silao, Pastor Bernie Tanda, Preacher Nelson Trinidad, Pastor Rodelio Tumulak, Preacher Mitch Viernes, Preacher Lester Yabo, tanyo po lingkod, maging ang Pastor Norman Gatdula and Pastor Nolan Gatdula. Ayan, sila po ang camp director na po. Pastor Norman po, camp director sa naging camp po natin last week. Ayan. Okay. Ayan po ang ating ilang mga prayer requests at ating ipapanalangin. Tingnan ko lang po dito.
Prayer request from Ma'am Baby Villamiel, continuous prayer po para sa kanyang sipon at masakit na braso at balikat at nawa ay pagalingin ng Panginoon, maging ang kanyang heart's desires. Ayan po, sama rin po natin yan sa ating panalangin. Alright, tignan ko lang po kung meron pa dito. Ay, nagpapasalamat din po pala tayo na po sa ating mga sponsors, no, naging malaking tulong po para sa ating 13 campers na makasama po sa naging camp natin. And then nung nandun po kami ay nakadaupang pala din po natin ang ilan po sa mga nanonood din at sumusubaybay sa Hardin ng Panalangin, si Deacon teka lang, nakalimutan ang pangalan niya, Deacon Ogie, check ko lang po, no, baka ako ayun, sa Deacon Ogie Juan. Ayan, maging ang kanyang may bahay ay nakadaupang palad po natin. Sila po ay nanonood din sa atin sa Hardin ng Panalangin. Binabati po namin kayo, maging ang may bahay. At maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay sa Hardin ng Panalangin. Ayan po. Ayan, tignan po natin dito. Ayan, si Deacon Ogie Juan from Apalit under Pastor June Milan. Alright. Ayan, maraming salamat po. At ngayon po, Nanay Fe, tignan lang natin yung prayer request. From Nanay Fe, sama po natin sa panalangin ng kanyang health, ang kanilang family, ang financial and unspoken heart's desire, maging ang kanila pong spiritual strength. Alright. Sige po, yan po ay isasama natin sa ating prayer time mamaya. Yan lamang po, at this point po ay makakarinig po muna tayo ng tanging bilang bago po tayo magpatuloy.
Maraming salamat po sa tanging bilang. Ang pamagat po niyan ay Tupang Ligaw. Yan po ay inhatid sa atin ng Sister Jenny and Brother Cyril Escobar. Ayan, at muli kami po ay nag-aanyaya sa ating young people, sa mga instrumentalists, at Lord willing, baka makasama na rin po natin ang ilan sa ating mga kids na makapag-render po ng special number sa Hardin ng Panalangin. Bago po tayo magpatuloy, ay magandang hapon po muna kina Sister Alexis Salazar. Kasama rin po natin ang Ma'am Yula Jacinto. Good afternoon po. At sabi po rito ay Brother Sam Digan. Good afternoon po. At sabi po dito, praises po, nakanood ng live at walang pasok from Sister Venus. Yan po ay sige. Amen. Nakanood ka ng live. Ano po? At sino po? Okay. And then tingnan ko lang po dito. From Brother Marsaren, sama tayo sa panalangin. Sama po natin siya. Sama po ang kanyang pakiramdam at nananakit po ang kanyang ngipin. At sama rin po natin ang kanyang pamilya. Bigyan po ng spiritual at physical na kalakasan at ang kagalingan po ng kanyang nanay. Alright. Yan po ay ating isasama sa ating panalangin. Alright. At Nanay Susan Jose, tingnan ko lang po rito. Tingnan ko lang po. Sama po natin sa prayers ang kalusugan po at kalakasan ng Nanay Susan Jose. Ayan. Alright. Okay. Sa ating pong pagpatuloy, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon, a short devotion for this afternoon. Please get your Bibles and turn it to the book of Job. Ayan, sa Old Testament po ito, ano? Ang ating main text ay kukunin natin from chapter 2 verse 11 to 13. Job chapter 2 verse 11 to 13. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Now when Job's 3 friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place. Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite. For they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. And when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voice and wept. And they rent every one his mantle and sprinkled dust upon their heads toward heaven. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights. And none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Yan po, dyan din po natin kinuha ang title ng ating devotion this afternoon. A great grief needs a great God. A great grief needs a great God. Nung binasa po natin ang ating main text, no? Pag binasa po natin sa Bible, pag nagbabasa po tayo nito, ay mapapansin natin at malalaman din natin na a lot of people in the Bible experience grief, kalungkutan, ano po. At siguro isa na sa pinaka-famous dito ay yung nangyaring sorrow and grief na naranasan po ng ating binasa sa ating main text na si Job o si Job sa Tagalog, sapagkat napakabigat po, no? Napakalalim ng rason ng kanyang grief o ng kanyang kalungkutan, ng kanyang kapighatian. Pag binasa po natin yung chapter 1, makikita po natin dito na sa isang araw lamang ay namatay ang lahat ng kanyang 10 anak, no? Kung saan yung bahay, kung nasaan yung 10 anak niya ay gumuho. And then right after that, nagkaroon siya ng in another news, bad news, na yung kanyang 11,000 livestock, ito yung mga baka, mga sheep, no, ay nawala ding lahat, sapagkat yung iba po rito ay ninakaw, yung iba po ay namatay sa sunog. At yung mga nagnakaw naman po sa kanya ay pinatay din ang kanyang mga servants. In one day, no, Job lost everything. Kanyang mga anak, no,
ang kanyang kabuhayan. Mayaman po siya sapagkat nung mga panahon na yon, ang kayamanan po, ang estado po ng isang tao ay malalaman sa dami ng kanyang livestock, sa kadami ng kanyang servants, maging sa kanyang anak. Yun po ay nawala sa kanyang lahat, no? In one day. Actually, hindi lang one day yun sapagkat kung makikita natin doon, sunod-sunod, merong lalapit na servant sa kanya, ibabalita na namatay binalita na namatay yung kanyang mga anak. Maya-maya lamang biglang may lalapit na nawala yung kanyang mga hayop, no? Ninakaw o pinatay. So, baka walang 30 minutes, dumating sa kanya ang lahat ng masamang balitang iyon. No? One day, from one of the richest man in the land to the poorest and childless person sa mga panahong iyon. At hindi naman po natapos dito. No? Siya rin po ay nagkaroon ng sakit at nagkaroon po siya, ang kanyang katawan ay napuno po ng boils o masasabi natin ng mga pigsa. At kung kayo po ay nakaranas na magkapigsa, ay talaga namang napakahapdi rin po nito at masakit. Especially po pag nahahawakan, po. At hindi lang isang pigsa po ito ang naranasan ni Job. Mula ulo hanggang paa, siya po ay meron po nito. Kaya nga po nung binisita siya ng kanyang mga kaibigan, hindi ko lang po na-pronounce na maayos. Pero sina Eliphaz, si Bildad at si Zophar, binisita siya. Sinabi po ng ating binasa kanina, no, na 7 days and 7 nights sinamahan lang nila si Job. Hindi sila nagsasalita. Bakit? Sapagkat ramdam nila yung bigat ng kapighatian niya. Walang nagsasalita sa kanila. At lahat po tayo ay naka-experience na ng kalungkutan, ng kapighatian. Hindi naman wala naman exempted dyan Hindi man ito kasing bigat ng naranasan na kapighatian ni Job, pero kahit ganun pa man, ito ay kapighatian pa rin. Diba? Kalungkutan pa rin. From our childhood days na kung saan kung hindi ka na ibili ng mga magulang mo ng mga laruan na gusto mo, siyempre para sa bata, kapighatian na yun. It's sorrow. It's a sad day kapag hindi na ibigay yung gusto mo. At nung naging young adult ka na, no, ang kapighatian mo naman nanggagaling sa mga masasabi natin na kapag kami nagustuhan kang isang tao pero hindi ka gusto ng tao na yon. So ang tawag po dyan ay unrequited love, no? Sa mga nagkaka-crush, tapos hindi sila crush ng crush nila. Yan, minsan dyan pala may kapighatian na. Hanggang sa maging adult ka na, magkaroon ka na ng pamilya, magkaroon ka na ng mga anak, dyan na po lalabas yung family problems, mararanasan din natin yung mga financial na pangangailangan. Kaya nga po, di ba sa ating mga prayer request, hindi nawawala na ang kahilingan na natin lagi sa Panginoon, tayo po ay mabigyan ng kalakasan at magkaroon po tayo ng katugunan sa ating mga financial na pangangailangan. And then hanggang sa late adulthood, no, sa ating mga senior citizens, ano naman ang nagiging problema natin? At malapit na rin ho tayo doon. Nagkakaroon na tayo ng physical pain. No? Ako nararamdaman ko na 'yan, no? Dahil hindi naman dahil may sakit ka, pero dahil natural na nagkakaroon ka ng gano'n sapagkat tayo nga ay nagkakaroon na ng edad. Kaya lahat po tayo, no, from childhood hanggang adulthood, hanggang sa ating pagiging elderly, ay nakakaranas po tayo ng kalungkutan sa buhay na to. And tayo po, since tayo po ay mga Kristiyano, hindi naman tayo exempted Hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay naging Kristiyano, wala ka ng problema. Solve na lahat ng problema mo. Alam niyo po, bilang Kristiyano, no, ang talagang biggest blessing sa pagiging Kristiyano, tagasunod ni Kristo, ay yung salvation natin. Wala na tayong problema sa ating susunod na buhay. Pero habang tayo po ay nandito sa lupa, meron pa tayong lupang pangangatawan, ay danas din po natin yan. And pag nakita nyo nga po at binasa nyo sa Biblia, mas marami pang warning sa mga mananampalataya. Sa mas marami pa natin pwedeng maranasan na kalungkutan dahil sa ating pananampalataya. Dahil nga hindi ba natin maiiwasan ito, paano ba natin i-deal yung mga ganitong klaseng sitwasyon? How do we deal with it? How do we adapt? Diba? At dahil tayo Kristiyano, wala naman tayong ibang titignan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tignan po natin, how does a Christian learn to deal with grief kapag ito po ay nangyari sa ating buhay? And for this, we look to no one else but Jesus. Basahin po natin sa John 11. Ayan.
Isa po itong account sa buhay po ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nandito pa sa lupa. John 11:32 to 36. Sabi po rito, "Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been there, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled, and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see." Verse 35, Jesus wept. Then said the Jews, "Behold, how he loved him." Yan po ang account na kung saan sa binasa po natin ang isang malapit sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo na si Lazarus ay namatay. At yan po yung dialogue na nasaksihan, no? Nung siya po ay nakarating doon sa lugar na kinaroroonan ni Lazarus at ng kanyang mga mahal sa buhay, yan po yung naging usapan nila. At makikita po natin dito na nakita ng ating Panginoon sa Kristo kung saan ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang mga kaibigan ay tumatangis dahil sa kamatayan ni Lazarus. Dahil sila po ay may, syempre po, normal na dahil nakakaramdam sila ng kalungkutan. At makababasa rin po natin dito sa shortest verse in the Bible, diba, na Jesus also wept. Siya rin po ay tumangis at umiyak. Basahin po natin ang isa pang account na merong similar na tema sa Luke 19 naman po. Luke 19:41 to 44. Sabi po rito, "And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation." Ito naman po ay itong sinelebrate natin last week lang, ang triumphant entry ng ating Panginoong Kristo sa City of Jerusalem. At dito sa binasa po natin, nung malapit na po siya, tinignan niya ang City of Jerusalem at iniyakan niya po ito, no? Ito yung isang another situation excuse me po, na ang ating Panginoon Kristo ay nakaramdam ng kalungkutan. Nung siya po ay nandun nga, tulad na nabanggit ko kanina, iniyakan niya yung city. Bakit? Sapagkat pinrophesy niya at alam kasi niya na ang mangyayaring destruction sa City of Jerusalem. At nangyari nga po ito. Pag tinignan po natin ang historical records, makikita natin yung destruction of Jerusalem na nangyari noong AD 70, around AD 70. So, sa dalawang account na binasa po natin, makikita natin na kapag ang ating Panginoon Kristo nakaramdam ng kalungkutan, ng kapighatian, siya po ay tumatangis. Siya po ay umiiyak. Ilan po kaya sa atin, na pagkatapos nating masaktan, na tayo ay umiyak, at pagkatapos nun ay nahimasmasan tayo. Pagkatapos po na mailabas po natin ang ating kapighatian, ay naging mas maayos ang ating pakiramdam. Ilan po kaya sa atin ang ganon, Kaya nga po, dahil dito, at personally, naranasan ko rin naman po yan, Mamaya, kukwento ko sa inyo. Hindi naman ho lahat. Pero, ako po naranasan ko yon na pagka merong kapighatian, kung merong kalungkutan, kapag nailabas mo na sa pamamagitan ng pag-iyak, nagiging mas magaan ang pakiramdam. At dahil dito, ako personally, I believe na ito yung natural way ng ating mga katawan para i-release yung kalungkutan na ating pong nararamdaman. Bakit? Kasi yung sorrow and grief na nararamdaman natin, ito ay emotions. At yung emotions po na meron tayo, dapat na i-express para po ito ay ma-release. Para hindi po ito mag-build sa loob, sa ating kalooban. Hindi po ito maipon sa ating kalooban. Kaya nga po, kapag tayo masaya, tayo tumawa, Wag lang nung walang dahilan. Mahirap pong makita natin yung isang tao na tumatawa ng walang dahilan. Pero kapag masaya yung kapag may kasiyahan, makiisa tayo, Tayo ay tumawa, tayo ay ngumiti. Kapag tayo ay nalulungkot, tayo umiyak, Hindi naman masama 'yon. Kung tayo ay natatakot, maraming bagay na pwede nating gawin,
Usually sumisigaw tayo pagka tayo nagulat, no? Naalala ko noon nung sumakay ako sa roller coaster, hindi naman pala ako matapang. Pagdating doon sa dulo, medyo natakot na tayo. Kaya nung bumulusok siya, kaso hindi ako sumisigaw. Kaya ang sakit ng dibdib ko noon. Kaya pagka ganun pala, kaya pala yung mga tao doon sa mga ganyan mga sakay, mga tawag dito, mga rides, sila po ay sumisigaw para ma-release nila, no? Kung ano man yung nararamdaman nila. And kapag ka po tayo, no, ay nagalit, kailangan din po natin ma-express ito yung galit. Kaya lang po, bilang mananampalataya, hindi dapat tayo nag-express sa pamamagitan ng pagmumura, sa pagsigaw sa ibang tao, hindi sa pamamagitan ng pagiging violente sa ibang tao. Pag bilang mananampalataya, no, kapag ka tayo ay galit, dapat ang ginagawa natin, napag-iisa muna tayo no? Maging tayo muna sa sarili natin, i-allow natin yung oras na lumipas, no, para lumamig yung ating mga ulo, at usually po nakakatulong ang paghihinga ng malalim. Kaya nga sinasabi, di ba, hinga ng malalim pagkagalit, o kumbaga bumilang ka from 1 to 10, huminga ka ng malalim para ma-release yung anger, no? And sometimes ang ginagawa ko, isinusulat ko yan, no? Kung ano yung nasa kalooban ko, kung ito man ay kalungkutan, ito man ay galit, isusulat ko yan, tapos pag na-release ko na, no, tsaka susulugin ko na yung papel kasi baka may makabasa pa, no? And minsan nga, di ba, ang payo sa atin, sa mga driver po natin dito, ang payo po sa atin, kapag may gumit-git sa atin, tapos uminit yung ulo natin, palipasin mo yung kahit mga 10 segundo. Hayaan mo siyang makalayo na. 'Di ba? If it doesn't matter after 5 minutes, probably wala 'yon. Kumbaga wala namang naapektuhan, walang nasaktan. Init lang ng ulo minsan wala tayong pasensya, no? Kaya pag mainit po ang ulo natin, tandaan po natin bilang mananampalataya, it is best na tayo po ay maging kumbaga palipasan natin yung oras, magbilang tayo, huminga tayo ng malalim bago tayo may magawa na kasalanan. Kasi meron din po sinasabi na no? Bilang mga mananampalataya, pwede naman tayo magalit. We can be angry. Pero meron po sinasabi sa Biblia na tinatawag na righteous anger. Yan po ay mababasa natin sa Ephesians 4:6. Ephesians chapter 4 verse 6. Sabi po rito, 4:26. Ephesians 4:26, sabi dito, "Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath." So bilang mananampalataya, hindi naman bawal magalit. Pwedeng magalit, pero sabi sa atin, huwag tayo magkasala. At huwag nating hayaan na yung galit natin, paglubog ng araw, ay galit pa rin tayo. So, hindi siya kasalanan, hindi kasalanan na magalit, pero potentially kasi pwedeng maging kasalanan ito kapag hinayaan mo na yung galit ang mag-control sa'yo. Dapat yung galit ang kinokontrol mo, hindi dapat yung kabaliktaran, para makaiwas po tayo sa pagkakasala. It's the same way na hindi po masama na tayo po ay umiyak, tumangis, para i-express natin yung sorrow, yung kapighatian na atin pong nararamdaman. Medyo mahirap lamang po ito sa kalalakihan, especially sa mga, siguro yung mga kasabayan ko rito, yung mga batang pinanganak no 70s, 80s, 90s, sapagkat syempre social dictation, no, na kapag lalaki ka, bawal ka umiyak, no? Ang pag-iyak ay sign of weakness, no? Yan po ay hindi natin pwedeng ipakita sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sapagkat bilang lalaki, tama naman po na tayo ang dapat na kinukuhanan nila ng kalakasan, yung tibay ng loob. Dapat tayo ang nagpapakita nito bilang mga lalaki, po. Naalala ko nga po tuloy, 2 bagay ang naalala ko rito. Nung Ondoy po, binaha kami. Just first time namin na maranasan na binaha kami hanggang bewang, no? Mas mataas pa yata ron. Pero so kami bilang pamilya, sige, akit kami ng gamit. Nakikita ko yung tatay ko. Kahit ganun yung nangyayari, naman siya, kumbaga parang compose siya, alam niya yung gagawin, kumbaga, samantalang kami, syempre, nagpapanik na kasi andyan na yung tubig Hanggang dumating nga doon sa point na, kumbaga, I admired that, no? Kasi maging matatag siya para sa amin
Hindi siya yung unang nagpanic. Hindi siya yung unang tumakbo. 'Di ba? At 'yun ay naging ehemplo sa akin, no, sa pagiging matatag. Kaya nga po nung ako po ay bubunutan ng ngipin. At dahil sa kung ano mang kadahilanan ay hindi umeepekto yung anesthesia. Sabi sa akin ng doktor ko, sabi ng dentista ko, si Doc Jem Stanislao, okay, si Doc Jem po, siya po ay taga Marikina, sa MIBC Marikina. Sabi sa akin, so dalawang choice ko. Either mag-hire ako ng anesthesiologist, pero 15,000 daw yun. Sabi ko, sige Doc, titiisin ko na lang. Wala akong pambayad eh. Pero sabi ko sa kanya, bago ko gawin yon, tignan ko muna kung nandun sa lobby yung mag-ina ko. Kasi paalisin ko muna. Kasi ayoko makita nila na sumisigaw ako at umiiyak ako sa sakit. So, ganun po yan ano. Ang ibig ko lang pong ipunto rito bilang mga lalaki, hindi naman kung talagang gusto natin na magpakatatag, pwede naman. Pero hindi naman po bawal na tayo ay mag-express ng kalungkutan sa pamamagitan ng pagtangis. Huwag na lang po nating ipakita sa kanila. No, we can do that in private para ma-release din po. Sapagkat kung ito po ay hindi natin i-release, ito po ay maiipon sa ating kalooban. At bandang huli, baka bumigay din tayo na imbis na tayo ay tuloy-tuloy na maging kanilang sandigan, baka mamaya tayo pa yung, di ba, kailangan sumandig sa kanila. No, pwede naman po tayo mag-release. Wag na lang po natin sigurong in secret na lang po, no. So it is not wrong, no, to cry, to express our sorrow. Sabi nga po dito, kaya nga po minsan ang mga kababaihan pagkatapos kahit sila okay lang sa kanila, di ba? Society accepts na ang babae umiiyak. Kaya minsan, emotionally speaking, mas matatag po sila kaysa sa mga kalalakihan. So mga kapatid, no, excuse me, if you feel pain, sorrow and grief, weep, no? Katulad ng ating Panginoon sa Kristo, nang siya po ay nakaramdam ng ganitong mga emosyon, siya rin po ay tumangis. So, yan po ang isa sa ating mga ways on how to deal with grief. Ayan. And the other way, let us look at another example, ano po, on how Jesus dealt with grief. Basahin po natin sa Matthew 26. Ang verse po natin ay 36 to 39. Matthew 26, 36 to 39. Sabi dito, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Sabi po rito, makikita natin, no, dalawang bagay ang makikita natin sa ating binasa. Una, katulad ni Job sa ating main text, ang ating Panginoon sa Kristo, sabi niya doon sa kanyang mga closest friends, sa kanyang mga disciples, no, na samahan niyo ako. Di ba? Samahan niyo ako, suportahan niyo ako sa time of his sorrow. Sapagkat itong mga panahon po na ito, alam na ng Panginoon na siya po ay pagkakanulo at yung hirap na kanyang babatain para po sa ating kaligtasan ay mararanasan niya na. Kaya nga po nagkaroon siya, di ba? Sabi dito, My soul is exceeding sorrowful. Ganun na lamang ang kapighatian nararamdaman ng kanyang ng ating Panginoon. Sabi niya sa mga apostol, Tarry ye here and watch with me. Samahan niyo ako dito, samahan niyo ako, sabi niya. So, dito makikita kasi natin, and naturally, tayo bilang tao, we are social beings. Kaya nga po, kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng isa't isa para suportahan ng bawat isa. Kaya nga po, nung nagkaroon ng COVID, diba, nagkaroon ng lockdown, sa ibang tao, talagang nagkaroon to ng malaking impact nung wala silang nakakahulobilong ibang tao, wala silang ways to express yung social needs po nila. Kaya nga po, tayo, no, kung tayo pa ay nakakaranas ng kapighatian, napakahalaga po sa atin na meron po tayong mga kaibigan na mananampalataya. Yung mga kaibigan na
magpapalakas po sa atin at tayo po ay ililid patungo kay Kristo sa panahon na tayo po ay down, sa panahon po na tayo ay may kapighatian. At yan, ito po ang naibibigay ng church no? The church is an assembly of Christians, of believers. Na dito sa assembly na to magkakaroon ka ng mga kaibigan din na pareho kayo ng pananampalataya. Yan po ang ginagawa ng mga fellowship, no, na ginagawa po sa within the church, fellowship within interchurches, and recently nga po doon sa mga nag-attend sa camp, yan din po ang naibibigay nito nagkakaroon ka ng kaibigan na mga mananampalataya na hindi galing sa church mo. So lumalawak yung network mo, lumalawak yung mga kaibigan mo na mga tao na pwede mo maging tunay na kaibigan at dadaling ka, tutulungan ka sa oras ng iyong pangangailangan at sa oras ng iyong kapighatian. So, I hope, no, ang aking kahilingan na sana merong kang tunay na kaibigan na mananampalataya na susuportahan ka, no, kapag kailangan mo. Hindi katulad nung ginawa ng mga disipulo ni Kristo, 'di ba? Mababasa natin, hindi siya masamahan 'di ba? Antok na antok, kaya nga ilang beses niyang ginising. 'Di ba? Hindi niyo ba ako masamahan ng isang oras? No? Hindi rin sana rin ang mga kaibigan natin, hindi katulad ng mga kaibigan ni Job. Na oo, sinamahan siya, naiintindihan yung kanyang kapighatian, pero 'di ba? Sinasabi sa kanya na parang sinisisi siya at pinapaamin siya na merong siyang nagawang kasalanan kaya niya nararanasan yung ganyang kapighatian. So sana hindi ganoon yung kaibigan natin. Sana yung mga magiging kaibigan natin ay tunay na mananampalataya na ang gagawin sa atin ay talagang susuportahan ka. Hindi yung aakusahan ka, hindi yung tutulugan ka. Ayan po And dito, no, the second thing that we learn, no? At bago po tayo pumunta sa second thing, syempre, kung naghahanap ka ng ganong kaibigan, ikaw bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, sana ready ka rin na sumuporta sa iyong mga kaibigan sa oras din naman ng kanilang kapighatian. And the second thing, at dito na rin po tayo magtatapos, na we learn from what we read, kung saan ang ating Panginoon Kristo ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. It's the most important thing to do kapag tayo po ay nasa state of grief, na tayo po ay may nararanasang kalungkutan, ay manalangin tayo sa Panginoon. Ibuhos mo ang iyong puso sa pananalangin sa Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina, no, na nung during my youth, hindi naman tayo exempted diyan di ba? Kapag ako ay mayroong nararamdamang troubled heart, no? O ako ay nagkakaroon ng troubled heart, kung ako ay nagkakaroon ng kapighatian, sorrowful experiences, I talk to the Lord. I talk to the Lord alone. Sa kwarto ako, at aaminin ko dito, no, ako I cry my heart to the Lord. Yan talagang ginagawa ko nung araw. No, na kapag may malungkot na nangyari, pag may karanasan na hindi ko nagustuhan, I pray and I pour my heart out to the Lord. Kaya nga po siguro, ito siguro yung naging rason, no, kung bakit ngayong mga panahong ito, I can let go easily. Madali akong mag-let go, no? At hindi ito yung parang nagiging burden sa aking puso. Na pag may nangyaring ganito, let's talk to the Lord, pray to the Lord, cry out to the Lord, and then let the Lord work for you, di ba? Sabi natin na magkaroon tayo ng pananampalataya na ito ay dininig ng ating Panginoon at Diyos na po ang bahala. So I express my sadness by talking to the Lord. I express my sadness by praying to the Lord. And asking Him, no? Sinasabi ko sa Kanya na ako iyong gabayan, tulungan niyo akong maintindihan kung bakit nangyayari sa akin itong mga bagay na ito. At kung hindi ko man maintindihan ang aking panalangin sa Panginoon, ay tulungan niya ako na magtiwala palalo sa Kanya. Especially during times na talaga namang napakahirap magtiwala sa Panginoon. Ang dapat na panalangin natin ay, Panginoon, tulungan niyo ako na magtiwala sa iyo. No? So, nung ating Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nanalangin sa Ama, no, meron siyang pinoint kasi na very great point. Ayoko lang palagpasin, no, na i-point out yung attribute na ito, yung mga kataga na sinabi niya dito na not my will but your will be done. Di ba?
Dapat ito ang laging ending statement natin pag nananalangin tayo sa Panginoon Kung tayo ba ay masaya, malungkot, kung tayo ba ay kung ano man nararamdaman natin, pag nananalangin tayo sa Panginoon, dapat sa katapusan, di ba? Mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban at hindi ang sa akin. Dapat lahat ng Kristiyano ganyan ang ending statement sa ating mga prayers. And yes, as a child of God, no? If you are born into God's family, kung ikaw po ay nagtiwala, nanampalataya, pinagkatiwala mo ang iyong kaligtasan sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sa krus ng Kalbaryo, no? Kung saan po siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, nailibing at sa pangatlong araw po ay nabuhay na maguli, tayo po ay nakakasiguro na tayo po ay naging anak ng Diyos at God, diba? Bilang mga anak ng Diyos, God hears our prayers. God hears our cries. Yan po ay mabasa natin sa Revelations 5 to 6. Revelations chapter 5 verse 6 to 8. Sabi po rito, Revelations 5 6 to 8, sabi rito, And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Ito po ay vision ni Apostol Juan na ipinakita sa kanya ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito po ay sa Book of Revelations, or sa Tagalog po ay libro ay ng Apokalipsis. Ano po? Ito vision ni Juan. At sa verse 8, sa verse 8, napansin niyo po ba sa verse 8? Sabi dito, the prayers of the saints. Pag sinabi pong saints sa Bible, ito po ay mga believers, mga mananampalataya. Opo, lahat po na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang tawag po dito sa Bible ay saints. Sabi dito, the prayers of the saints are put in vials full of odors. So, ang understanding ko po dito, ang ating mga panalangin na ating inalalapit sa ating Panginoon ay tinatago ng ating Panginoong Diyos. At doon nga po sa Revelation na yan, nandun sila, nakalagay sila, no, sa mga vials na full of odors. Diba? So, all of our prayers, para sa akin, dahil sa nabasa kong ito, all of our prayers are precious. Diba? Hindi ka naman magtatago ng isang bagay na walang kwenta para sa iyo, na hindi mahalaga para sa iyo. The fact na nabasa natin na ipinresent dito sa Book of Revelation, ang vials full of the prayers of the saints, ang ibig po sabihin nito ay napakahalaga ng panalangin ng isang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, no, make your heart right. No? Keep on praying. God always waits for us to pray to Him. Sabi sa Philippians 4:6 sa ating pagtatapos, be careful for nothing, but in everything, but by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Christians, it is normal to feel grief and sorrow. Weep, ask for support from your friends, and express your sorrows to the Lord. Our times of trouble should not push us away from the Lord. Rather, it should make us closer to God. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. At tulad po ng nabanggit natin kanina, no, na we need to keep on praying. God wants to hear our prayers. Nawa po sa ating pananalangin ay patuloy nyo kaming samahan. Yung mga nabasa po natin kanina, narinig natin kanina, samahan nyo po ako. Kung may makalimutan po ako, please pray, no? At isama po natin ito sa ating mga personal prayers. And po, at tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Bago po yun, marami pong salamat sa pagsama sa atin, Brother Cyril and Sister Jenny Escobar. Salamat din po sa pag-render ng special number. And nakasama rin po natin Deacon Ogie Juan. Yan, good afternoon po, Deacon. At really nice to meet you again doon po sa ating camp. Ano po? And then nakasama rin po natin si Angelica de Guzman Guson. Good afternoon po. Kasama rin po natin Nanay Lourdes Mercalesha at si Ma'am Esther Orhino. Good afternoon po. And then
Kasama rin po natin Sister Baby Aya, good afternoon po. And then Preacher Manny Nicolas, magandang hapon din po. Ayan. Nanay Gertrude Severino, magandang hapon po at salamat po sa pagsama sa amin. Ayan. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Please do pray with me. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ang maraming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita na aming pinag-aralan ngayong hapong ito. Tunay Panginoon na kayo po ang nagbibigay sa amin ng mga kasagutan sa aming mga katanungan, maging sa kung paano po namin i-deal ang mga karanasan po namin dito sa lupa, Panginoon. Maraming salamat po sa wisdom na inyong binibigay sa amin, maging sa aming example sa aming example bilang mga mananampalataya na si Kristo Jesus. Maraming salamat Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, maging sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Kayo po ang magpala sa kanila, magbigay po ng mahabang buhay at patuloy niyo pong gamitin ang kanilang mga buhay para po sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat Panginoon, maging sa pagpupuri Panginoon sa inyo, sa mga answered prayers Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin, sa mga blessings na binibigay niyo sa amin, sa pagpapagaling niyo po sa aming mga karamdaman. Maraming salamat Panginoon, kapuri-puri po ang inyong pangalan. Dalangin ko Panginoon na patuloy niyong hawakan at pagalingin ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, sina Dory Grifalda at Cornelio Grifalda sa kanilang mga karamdaman, si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, Panginoon, ang speedy recovery, ang dalangin namin para kay Gay Castillo Doctor, Kasen Castillo, kay Eliza Rojas at kay Norma Castillo. Pagalingin niyo rin Panginoon si Angelina Quitoriano na na-stroke, at ang full recovery din po Panginoon para kay na Sister Dang at kay Francesca Audrey Abad. Dalangin din namin Panginoon ang Ma'am Adel Mabalot na may osteoarthritis, siya po ay inyong pagalingin. Ang health po ni Ima Zeni Paras at ang Pastor Fred Sila Panginoon na may heart disease and high blood pressures ay inyong pong hawakan. Dalangin din namin Panginoon ang Ma'am Baby na may high blood pressure, si Lai Lagos sa kanyang kidney stone at si Sister Salvacion Vargas na may mataas po na BP. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang Brother Marsaren Panginoon sa kanyang karamdaman. Pagalingin niyo po ang kanyang pananakit ng ngipin, bigyan niyo po siya ng kalakasan spiritual at physical para sa kanyang pamilya. Ganun po patuloy niyo pagalingin ang kanyang pong nanay at ganun din Panginoon ang kalusugan po at kalakasan ng Nanay Susan Jose. Kayo po ang magbigay nito. Dalangin din namin Panginoon ang health and financial request po ng Nanay Faye Carpio, maging kanyang spoken heart's desire Panginoon. Dalangin din namin Panginoon na patuloy niyong pagilingin ang Ma'am Baby Villamel sa kanyang ubo, sa kanyang masakit na braso at ang kanyang mga heart's desire Panginoon. Patuloy din namin nilalapit Panginoon ang anak po ni Angelica de Guzman Gusto sa kanyang ubot sipon at ang kanyang po bunso na may bukol sa ulo. Ingatan niyo po sila at pagalingin. Ngayon din po kay Gerald Aquino at ang Hilito de Guzman sa kanyang mga pamangkin, maging kina Ate Carmelita de Guzman at ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan at maging pagsubok po na dumadating sa kanila. Kayo po ang gumabay po sa kanila at magbigay po ng kalakasan Panginoon. Yun Panginoon, patuloy ko nilalapit ang Sister Adel Mabalot, ang recovery po ni Geraldine Tenco. Dalangin din namin Panginoon ang Nanay Elvie Rivas, patuloy niyong pagalingin ang kanyang sakit sa likod. Gayon din Panginoon ang Nanay Lourdes Mercalesha, pagalingin niyo po ang kanyang bukol sa liig. Maging si Rihanna Tatuala Panginoon, ang kanyang skin asthma, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang Pastor Lito Paraiso, bigyan niyo po siya ng good health and complete recovery. At ganyan din Panginoon
ang biyenan po ng Sister Lynn Hapitana na si Ermilio Hapitana, pagalingin niyo po ang kanyang bukol sa leeg. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang bayaw po ng Sister Sherilyn Ido sa si Romulo Padua. Siya po ay nakakomatose, bigyan niyo po siya ng kagalingan at kalakasan din po para sa kanyang asawa na si Leticia Bayangat. At kayo po ang magbigay ng kanilang pinansyal na pangangailangan, maging kalakasan po. Ngayon din, Panginoon, dalangin din namin si Mama Glo Agudon, bigyan niyo po siya ng kalakasan at kalusugan, maging ng inyong lingkod at si Ma'am Sheila, pagalingin niyo po ang aming sore throat, cough and colds. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may malulubhang karamdaman, sina June Santos, si Esther Mariano at si Rex Rosales na mayroong nagdadialysis po, sina Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Corazon San Jose, Jolita Elisiralde, Mary Ribamonte at Giselle Juarez at si Amparo Cruz na may mga cancer. Hindi sina Efren Inocencio, Berbarde Lopez, Sperlis Kaal at Frank Hardin na meron pong mga komplikasyon sa diabetes, sila po ay inyong pagalingin. Patuloy niyong hawakan, Panginoon, ng aming mga expected mothers, sina Sister Agnes Casiao and Sister Arabel Ocampo. Nalangin namin, Panginoon, mga kahilingan po ng mga kapatiran. Patuloy niyong hawakan at gabayan ang Preacher Gary Chua at ang kanyang maging si Sister Dang at ang kanilang mga anak, sina Grace, Faith and Mercy, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng physical and spiritual strength, maging ang wisdom po sa kanila pong mga endeavors. Nalangin din namin, Panginoon, ang grandchild ni Jan Oilio Magsarivig, bigyan niyo po ng continuous health and growth, continuous strength para po kay Emily Muth, din strength, guidance and provision sa family po ni Christine and Cathy Vu. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Yabut family. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, maayos na kalusugan at spiritual growth. Bigyan niyo po ng wisdom, knowledge and understanding si Shem sa kanyang studies. Bigyan din, Panginoon, strength and wisdom kay Ma'am Sheila at wisdom po sa kanyang business. Patuloy namin nilalapit ang pag-aayos po ng petition papers papunta sa US ng Brother Robert Soriano. Ang bigyan niyo po ng continuous physical and spiritual strength ang Nanay Dory Santos. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean, maging ang pag-iingat po sa Digan family sa kanila po mga travels. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ma'am Jenny Rapista at si Pastor Jerry Rapista sa kanila pong gawain and sa inyo pong ministry dyan sa Lawaan Antique. Kayo po magbigay ng kanilang pinansyal na pangangailangan at support na kailangan po para sa ministry. Kailangan din namin, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio, bigyan niyo po ng guidance and provisions ang Inocencio and Abdul Razak family. Lalapit namin, Panginoon, ang Ejok family, sina Aida Ejok, bigyan niyo po sila ng good health and protection. Ganyan din si Corazon Bernardo, bigyan niyo po ng good health and strength. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ate Beth Akong, maging ang buong pamilya, na sila po ay patuloy niyong gabayan, Panginoon. Maging ang Nanay Tuding Severino, bigyan niyo po ng good health ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy namin nilalapit ang Blessed Hope Christian Academy, bigyan niyo po ng patnubay, Dubai, ang administrator, ang principal, maging ang staff, ang teachers, at mga parents and students. Patuloy namin nilalapit po ang loved ones ni Bing Rain Severino. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanila at patuloy pong paliguin ang kanyang business. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Susan Jose Gloriani. Bigyan niyo po ng kalakasan, kalusugan, ang kanyang heart's desires. Si Lisa Hardiniano, Panginoon, ang kanyang panalangin ay para sa kanya at kanyang anak na si Marlon Hardiniano. Patuloy niyo po silang gabayan. At ang Sabata family, Panginoon, patuloy niyo bigyan ng kalakasan. Ngayon din, Panginoon, nilalapit ko ang Sister Yoli Jacinto, ang kanila pong kalusugan, kay Ate Yoli at kay Christine Sarmiento and family. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan. Ngayon din, patuloy niyo po silang gabayan at pagpalain. Kailangan din namin, Panginoon, ang bigyan niyo po ng maayos na kalusugan, ang pinansyal na pangangailangan at ang kakahilingan ni Sister Rosalinda Belen, maging ang lisensya po ni John Emmer, maging maayos na rin po ang kanyang Kuya Wilvin at kagalingan po sa sakit ng kanyang Mama Yoli. Nilalapit ko, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Sherilyn Idos, bigyan niyo po ng good health ang kanyang buong family at patuloy niyo pong ingatan sa pagpasok ang kanyang mga anak at ang kanyang pong asawa na si Tatay Jonel.
Patuloy ko nilalapit, Panginoon, Sister Agnes Casiao. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, ang kanyang financial na pangangailangan. Maging maayos po ang kanyang mga resulta sa kanyang mga laboratories. Hindi, Panginoon, ang salvation po ng kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy ko nilalapit ang salvation ng family and friends po ng Sister Carmelita Belen. Bigyan niyo sila ng maayos na kalusugan, maayos na ilaw, sariling ilaw at tubig sa bahay at sa church. Hindi, Panginoon, magkaroon po ng sasakyan para madalas si Kuya Wilvin sa Bataan. Patuloy po silang gabayan sa pagtuturo ng bata, pag-iingat. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagtitinda at maging ang inyong kalooban po para kay Tatay Wilson. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Sister Alexis Salazar. Patuloy niyo po silang bigyan ng maayos na kalusugan. Kaya hindi, Panginoon, pagalingin niyo po ang kanyang pananakit ng ulo at bigyan niyo po ang pinansyal na pangangailangan ni Mama Ana. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang family po ng Sister Lynn Hapitana. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan. Patuloy niyong ingatan at patuloy niyong ibigay ang inyong pong kalooban para sa kanyang kapatid at pagalingin niyo po ang kanyang biyena sa kanilang mga sakit. Nilalapit ko, Panginoon, si Arcel Manigo at ang kanyang family. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan. Maging bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at makahanap po si Alfred ng kanyang matitirahan sa Bacolod. Magkaroon po siya ng katugunan sa kanyang mga pangangailangan. Ang pinansyal po nilang pangangailangan. Gayun din po ang Mama Dory ay patuloy po niyong gabayan at ingatan po, Panginoon, at palagpasan po nila ang kanilang mga pagsubok. Nilalapit ko rin ang Nanay Romena Galdones. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ng kanyang family. Gayun din, pagalingin niyo rin po ang Nanay Rosario Galdones, ang kanyang mga kapatid. Ingatan niyo po sila, Panginoon, maging kanya po mga anak na si Jo Marie, si Reynan at si Kat. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang aming mga elders and senior citizens. Patuloy niyong gabayan ng bawat isa, pagalingin ang kanilang mga karamdaman at bigay po kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nilalapit din namin, Panginoon, ang mga kapastoran at yung mga lingkod na nabanggit po kanina. Kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, understanding sa pagpangangaral po ng inyong salita. Ngayon din, Panginoon, ay sa mga pangangailangan po ng inyong ministries, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kong panalangin na ang lahat po ng nakikinig, ang lahat po na makikinig pa sa hardin ng panalangin, na ang kanilang personal na prayer request, ang kanilang mga heart's desires ay patuloy niyong tugunin, Panginoon, at patuloy po na makatulong ang ministry na ito sa paglagana po ng spiritual growth ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Alright, Amen. At muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin hanggang sa tayo po ay makatapos sa ating pananalangin. Tayo po ay babati na sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Ayan. Sige lang, tingnan ko lang po yung ating listahan. Tingnan ko lang po. Tingnan ko lang yung message ni ko. Alright. Maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Of course, kasama po natin ang Sister Veronica Belen, ang Sister Venus Belen, Nanay Amihan Nyabut, Nanay Susan Jose. Kasama rin po natin si Apple Estocado. Good afternoon at maraming salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kina Nanay Faye Carpio, Ma'am Baby Villamel, Sister Agnes Casiao, Deacon George Cardenas, good afternoon po. Brother Eugene Cabaya, good afternoon. Nakasama rin po natin Sister Sterilyn Idos at Brother Mar Saran, good afternoon po. Maging magpapabunot kayo. Brothers, ako napakasakit. hindi naman sa tinatakot ko Brother Mar, pero mas maganda kung tulog tayo pag binunutan. Ayan, at nakasama rin po natin si Josie Barbo Talyada, good afternoon po. Sister Lady Digan Valdez, good afternoon. Ma'am Yula Estanislao Jacinto, good afternoon po. Sister Alexis Salazar, Sister Carmelita Belen,
Nanay Tuding Severino, good afternoon po. Deacon Ogie Juan, magandang hapon po. Salamat po sa muli pagsama nyo sa Hardin ng Panalangin. Ang Brother Cyril and Sister Jenny Escobar, good afternoon. Si Angelica de Guzman, magandang hapon po. Sige, Ma'am Esther Orhino, good afternoon din po. At kung di po ako nagkakamali ay tama po ba? Okay, advance happy birthday po sa April 4 kay Ma'am Teng. Ayan. And then good afternoon din po Nanay Lourdes Mercalesha, Brother Sam Digan, Tatay Nick Santos, good afternoon po. Nakasama rin po natin ng kaibigan ko si Sir John Rigo. And then si Sara Salengua, good afternoon po. Maging kay Robin Huarpanes, good afternoon po. Karen Sumodibilla Casilla, magandang hapon po. Kay Sister Baby Aya Avestros, magandang hapon din po. Maging kay Preacher Manny Nicolas, good afternoon po. And then tignan ko lang po, Sister Agnes Casyao, ay nabanggit ko na. And then nakasama rin po natin si Pascual Jeremy. Ayan, magandang hapon po. At maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong hapong ito. Ma'am Joyce Digan, good afternoon din po. Ayan, maging kay Pastor Nel Datur, magandang hapon po, Pastor Nel. Ayan po, at muli kami po ay nagpapasalamat and we truly appreciate being with you today, this afternoon para po sa Hardin ng Panalangin. Magkikita po tayo ulit next Tuesday at ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. Bukas naman po ang midweek service ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ayan po, muli maraming salamat po. We appreciate you at patuloy lamang po tayo na magtiwala sa Panginoon. God bless you po.